Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Ako, it's been a long time coming, Ingo, Kasi parang ang tagal na nating hindi nag-recording. Akala ko nga, canceled na tong Tatayhood Podcast. Hindi pare, siyempre sayang naman yung mga na-establish natin Mga na brands, community. Hindi na sort of community. Hindi, tsaka merong gustong sasabihin ko na ngayon, umpisa ko na kasi baka mamaya skip na nila to eh. Oh, sige. Gustong nakuhanin daw tayong model. Yung sa DNA. Sa DNA? Oo. Punta kayo DNA sa Lipa. De, pero seryoso yan Yung DNA, dermatology clinic yan. Kung kunyari, mapadpad kayo sa Lipa, puntahan niya yan, kaibigan namin yan. DNA Dermatology, ang full name niyan. Ito, nagpo-protesta dito. Kaibigan natin yan, yung mag-asawa na yan, mag-asawang doktor yan. So, puntahan niyo yan, hanapin niyo si Mo Iglesias. Tsaka si Doktora Iglesias. Tsaka at least pareho silang certified na doktor, tsaka alam yung alaga kayo. Oo, alam yung ginagawa niyan. Actually, inaantay ko na nga lang yung magsasayaw yan kagaya ni Doc Yapi eh. Yung mga nagba-Brazilian butt lift, mga ganon. Pero hindi ko alam. Alam ko, mga ginagawa nito yung mga, may sasabi siya kanina, vampire facial. Oo. Pag nasikatan ka ng araw, kumikinang ka. Para kang si Edward. Yun. So yun. O yan, sinabi na namin yung clinic mo Pero yun, kung taga-Lipa ka or mapapadpad ka sa Lipa, puntahan nyo yung link niyan. May Facebook page or Instagram naman yata yan. Ilalagay namin sa episode na to. So, sa episode description. Ingo, ba't kailangan ka bang nagpatawag ng recording? Ano bang natin? Kasi pare, nakita ko sa charts natin, ang haba ng interval between yung last recording natin. Parang 2 weeks ago pa yata yung last recording natin. 2 weeks ago? 2 weeks ago pare. Kaya kaya naisip ko na parang yung recording namin parang sex life ko Parang sex life mo ba? Bakit? Tsaka kumbaga yung sex life ko dati is may ideal sex life ako. Ganun. Nakita ko yung yung curve ng up and down ng hindi ko maitawid eh. Maipatawid. Okay, ulitin ko, edit ko na to part na to. Dito okay yan, maganda yung raw para nakikita nila na nagkakamali din tayo. Nagkakamali din tayo. Hindi, ang gusto ko sana sabihin yung interval between yung previous recording natin ay hindi ideal sa pagiging consistent natin as podcasters, as host ng Tatayhood Podcast. Oo nga. Actually, ako nga, na-skip ko na rin nga yung episode ng 3040. Hindi ako dahil naman, nagbakasyon ako eh. So, pero babawi tayo niyan. Gagawin na natin to. Back-to-back recording na siguro tayo ngayon, no? Oo, tignan natin kung kakayanin natin. Oo, kung kaya pa natin. Pero ayun, speaking of ideal recording, dahil Tatayhood ito, iniisip ko na, hindi ko kasi natanong sa'yo, Tristan ano ba yung ideal relationship para sa'yo? Kasi meron akong nakitang statement siyempre sa internet. Ang sabi, sa isang ideal na relationship, kung mas convenient ang maging single kaysa nasa relationship ka, yung current relationship kung nasaan andun ka, ay alisan mo na. So for example, kunyari ako, nasa isang relasyon ako. Tapos,
gusto kong umalis ng bahay, gusto kong gumala. Tapos nire-restrict ako ng aking partner. Ngayon, kung ako'y single, makakaalis ako. Pero dahil may partner ako or may girlfriend ako na pinagbabawalan akong makipag-meet sa mga kaibigan ko, katulad, kunyari, kayo, Tristan, or Mm. sa tingin ko, hindi na maganda yung relationship. Or tsaka isa pang example, yung kunyari, mag-asawa kayo, Mm. tapos kung single ka, pwede ka, kumbaga every week, makakapaglinis ka ng bahay. Tapos, kung married ka na, at ikaw pa rin naglilinis ng bahay, araw-araw, medyo kailangan mo ng pag-isipan yung relasyon nyo. Yun yung take ko dun sa statement na yun, na pag mas convenient ang maging single ka kaysa pag nasa relationship ka. Minsan kasi ganito yan eh. May mga tao na gusto yung may nagre-restrict sa kanila eh. Ano parang May mga ganung tao eh. Yung alam mo yung parang parang kasi masokista? Ganun? hindi sa pagiging masokista eh. May mga tao na alam nila sa sarili nila na kailangan nila ng parang balancer. Kasi alam nila mismo na na pagka sila lang, gagawin nila lahat ng gusto nila ng walang disiplina, ng walang control sa sarili. So pumapasok yung ibang tao sa isang relasyon na um, yung yung kapartner nila, yun yung nagbabalanse para maano sila, ma-regulate kung ano yung mga bagay na ginagawa nila. Oo. Pero ang 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 hindi maganda sa ganyan is yung tipong nawawalan ka na ng sarili mong freedom talaga. Yung parang Mm, kailangan mong tumakas, kailangan mong maglihim. oo. Kasi minsan kukuha ka lang ng pambalanse sa relasyon mo or sa sarili mo para Oo. para may magsasabi sa'yo pagka sumosobra ka na. Ako kasi sa aking yun eh, based sa aking experience yan eh. Um, Kasi ako palagi akong may girlfriend. Yung parang matagal ako sa relasyon eh. Hindi naman Oo. ako nag-girlfriend ng yung Parang short term. oo, na parang ako eh, girlfriend to marry ako lagi eh. Yun yung Oo. ko eh. Um, Kumbaga laging serious relationship yung pinapasok ko eh. Hindi ako nag-aaksaya ng panahon eh. So, well, nasabi na nga natin 'di ba dati, um, nag-asawa ako ng maaga. Napasok ako sa gano'ng relationship na yung bawal akong makipagkita sa mga kaibigan. Oo. Yung bawal akong ang pakasal sa'kin ng mga kaibigan ko nun, 'pag lumabas ako ng Eastwood, Mm. nag-a-alarm daw yung phone nung ex ko. Meron kang perimeter Yeah, alarm. oo, parang kasi Mm. bawal ako umalis. Pero So, hindi at that time hindi mo naisip na bakit kaya ganito? I mean, normal kaya tong ganitong klaseng setup? Gano'n. yun nga yung mali sa'kin nun eh, kasi parang ang iniisip ko nun, ito yung siya yung nagbabalanse sa akin. Oo. Hindi ko iniisip, parang lagi kong iniisip ako yung mali. Hmm. Isip ko siya yung nagbabalanse, siya yung nagre-restrict kasi kung wala siya, God knows kung ano pa mang pinaggagawa ko. Pero yun nga, hindi ko naiisip na may disiplina naman akong tao eh. Alam ko naman kung sumosobra na ako eh. Oo. So parang medyo nawalan na ako ng feeling ko kasi parang nawalan ako ng pagmamahal sa sarili ko nun eh. Oo. Parang hindi mo masyadong binigyan ng importansya yung sarili mo. Masyado mong binibigyan ng importansya yung iisipin ng partner mo. So doon sa Tamad experience na mo yun. so doon sa experience mo yun, Tristan, masasabi mo na ba alam mo na kung ano yung ideal relationship? Oo, totoo naman, oo. Ano naman yan, kasi yung ideal sa'kin oo, alam ko yung ideal relationship na magwo-work para sa akin. Pe Hindi mm. hindi naman ako naghahanap ng perfect, eh. Oo. Oo, kasi Mm. actually tatanungin ko sana sa'yo na I'm sure yung relationship mo ngayon with your wife, hindi naman perfect. Oo, hindi. Nag-aaway kayo, for sure nag-aaway kayo paminsan-minsan yan.
far from far from perfect. So ano yung sa tingin mong di naman perfect pero yung workable relationship? Ako sa akin, isa lang lagi kong sinasabi diyan, na hindi kayo nagko-compete at nagbibilangan ng mga ginagawa ninyo, eh. Hmm. Kasi ano yan, kumbaga sa basketball team, ang Oo. analogy ko diyan, kumbaga sa basketball team, merong shooter, may rebounder, merong defender. May kanya-kanyang role. Oo, may kanya-kanya kayong role, na minsan kung nalaglag ni shooter yung bola, yung teammate mo, siya yung pupulot ng bola. Oo. Sa'kin gano'n yung nagiging namin ng misis ko, yung dynamics namin. Hmm. Na may mga bagay na hindi siya magaling, Oo. katulad ng hindi siya magaling magluto. Oo. Ta's ako hindi ako magaling maglinis ng bahay. Oo. So, kino-compliment namin yung weakness ng isa't isa. Hmm. Pero hindi naman namin 'to na-realize until siguro nag 10 years na kami nagsasama. Kasi So lagi kami nagbibilangan kami ng parang, ng ako na nga nagaganito, ta's naiinis ako. oo, Ako na nga oo. yung nagluluto, ako pa yung nagda-drive, tatrabaho Mm. naman ako, ganito, ganito. Ta's siya, ako yung naglilinis dito, 'pag ikaw naglinis walang kuwenta. So Oo. parang before namin na-workout yun, umabot ng almost 10 years na nagsasama kami. Kasi hindi kumbaga yung relationship nga, it's a work in progress, Hmm. ang dami na nga naming threats na maghiwalay na Maghiwalay. tayo. Oo. Oo, lagi yung misis ko yun yung panakot lagi sa'kin, "Maghiwalay na tayo." Nung una hindi ako kumikibo. Tapos parang recently ako na yung nagsabi, "Maghiwalay na tayo." Tapos sabi niya, Wow. "Okey, sige." Tapos mamaya, "Hindi, Wow. sinasabi ko lang naman yun." Hindi naman yun totoo. Ano lang, kumbaga bigla kang tsaka, para sa mga nakikinig na mga bago pa lang sa relasyon or papasok pa lang sa relasyon, hindi niyo dapat laging iisipin na yung pagmamahal mo sa partner mo is laging 100%. Hmm. Hindi sa lahat ng oras mahal mo yung asawa mo. Mas maraming beses nga na hindi mo siya mahal, eh. May mga oras lang na parang, "Tangina, hindi ko talaga gusto 'to." May gano'n, eh. Parang kumbaga parang kapatid mo. Hindi sa lahat ng oras gusto mo yung kapatid mo or yung anak mo. Mahal mo sila, oo, pero 'di ba, hindi sa lahat ng oras 100%. Minsan 5% lang, minsan Oo. 100%, minsan 80, 50. Oo. So, dapat hindi tayo nagda-doubt sa feelings natin. Kaya nga 'di ba sinasabi, love is a choice. Pinipili mo pa ring mahalin yung tao na pinili mo. Kahit na bumababa yan, tumataas, hindi hindi constant na 100 lang yan lagi. So yan yung yan yung perception mo sa relationship. Oo, sa'kin yan, Ideal relationship na wag Oo, magbilangan tapos dapat nako-complement niyo yung isa't isa. oo, tsaka work as a team, yan. Ayan, gusto ko yan. Kasi ako naman, dun sa dun sa ideal relationship ko, yan yung pare yung number one. Like ko ang sinasabi sa mga kakilala ko na sa mga sa mga mahilig magbasa sa Bible tsaka sa mga laging nagsisimba tuwing linggo. Pero inaaway nila yung kanilang partner. Tandaan nyo, ginawa ng Diyos ang si Eva para maging partner ni Adan para tumulong sa pagmamanage ng mga hayop. Yung ano tawag doon? Fauna and flora. Ano yun? Animals, plants and animals. Tangina, Yun. kaya hindi ba ang sinabi nga kaya nga ginawa si Eva is para may companion si Flora and Adan? oo, pero yung companion, sinabi din sa kanya in-instruct ni God si Eva na ikaw ay tutulong kay Adan para mag-manage ng mga animal tsaka halaman dito. Kayo ay magtutulungan na magpangalan ng bawat hayop na nasa himpapawid, nasa lupa at nasa dagat. Oh, di ba? Yan yung mga So tinuturo. sa'yo Oh. sa'yo ang ideal relationship mo bale yung
Well, I guess parang medyo Similar din similar sa'yo. sa Oo. you work as a team. Oo, teamwork talaga. Katulad ng sinabi mo, kapag nalaglag yung bola, may magre-rebound. Pero, Oo. babalik tayo doon sa unang statement na nabasa ko, na kung mas convenient sa'yo ang maging single kaysa in a relationship, mas maganda yata na maging single ka na lang. Kaya nga, wala akong kasama dito sa bahay. Pero alam mo sa totoo lang, yung yung pagiging single naman, very convenient naman talaga siya, eh. 'Pag inisip mo convenient kasi wala kang ibang iisipin kung hindi sarili mo lang, eh. Oo, pero pare, kung grown up ka, let's say yung ex-wife ko, kapag pinagsama yung namin, yung monthly income namin, pare madami kaming pwedeng ma-achieve in terms of kung ano yung mga Yeah, investments. Hindi, I mean kasi double income kami. double income, oo nga. So tapos yung gastos namin very minimal naman yung gastos namin pagka hindi naman kami maluho per Baka kayo se. malakas sa kuryente. Ano hindi kami malakas. Kasi lamigin siya. Tapos ako naman electric fan, okay na ako. Hindi naman tsaka window type lang naman yung aircon namin kaya hindi din malakas. Tapos lahat inverter, pati electric fan ko nga inverter eh. May ganun ba, inverter na electric fan? Oh, meron. Panasonic yung tatak. Oh, so guys, kung gusto niyo makatipid sa kuryente ngayong darating na summer, bumili na kayo ng inverter na na Panasonic. May remote control pa siya. Ay, hindi pala, Asahi pala sa akin. Pero Asahi. may Panasonic na na electric fan. Ayun, going back. So, ayun, kaya yun din yung advantage ng na pagkakaroon ng partner. Yung combination ng inyong asset, yung kanyang wealth. Tapos, siyempre, kung meron kayong gustong pag-ipunan, meron kayong common goal, madali nyo na ma-achieve yun. At wala akong Pero inverter na gasolito, Wilbert. Maraming salamat. pero Ingo, kung sige, combined income nga kayo, dalawa kayo, Mm. pero dalawa kayo maghahati dun. Oo, Kung okay lang. single ka, Mm. lahat ng kita mo sa'yo lang. Wala kang kailangang ipag-share ng sweldo mo. Oo, ganun talaga 'Di kasi ba convenient din naman yun? Mas convenient nga yun, eh. oo, Bibili ka kung ano yung mm. gusto mong bilhin. Pero kung kunyari, ayun nga, partnership, kung gusto mong bumili ng sasakyan, kunyari, kung gusto kong bumili ng sasakyan, pare, hindi ako kumbaga feeling ko mag-iipon lang kami ng mga 3 months para sa down payment, tapos yung amortization, parang madali na lang sa amin kasi hati naman kami dun eh. Hindi naman kayo, sabagay, Oo, oh. tapos para naman kami gagamit ng sasakyan. Pero kung kunyari, paghahati nyo din yung pagbili ng mga personal stuff nyo, katulad ng mga bra, panty, or brief, or yung mga tawag doon, or mga toiletries. Siyempre, personal stuff na yun. Pero kung Oo, kunyari yung pang family talaga, let's say, assets, oo. mga asset yung mga bahay, or sasakyan, or kung gusto nyo bumili, or kung gusto nyo mag-franchise, madali nyo ma-achieve dahil dalawa kayo. Dalawa kayo Oo. kumbaga may katulong kayo, 'no? Oo, yun yung nami-miss ko dahil siyempre mag-isa lang ako. Yung sahod ko naman is hindi naman ganun kalakihan, nakakaipon ng konti. Hindi ako naniniwalang Nakakaipon na nga ng konti. Nakakaipon ng konti. Tapos minsan nakakapagkain sa restaurant kahit paano nakakapag kay ni Rogers, ganun. So, Sofitel, nagso-Sofitel paminsan. nag-Sofitel, paminsan-minsan. Pero ano nga, sa'kin yung ano, yung well, tama ka nga kung dalawa kayo nagtutulungan kayo, pero willing ka ba na kasi ito pa, meron silang sinasabi, Mm, kapag pumasok ka daw sa relationship, na 'pag minahal mo yung tao, parang binibigyan mo siya ng barel or panaksak mm. na free ka niyang saktan Kasi anytime. maging vulnerable ka. Oo, kasi nagmamahal ka, eh. Oo, Binigay mo yung lahat sa kanya, eh. oo. So, parang binigyan mo siya ng panaksak na anytime puwede ka niyang saksakin. So, sa point mo ba ngayon, Ingo, Mm. kaya mo bang gawin yun na, maging vulnerable para sa isang tao?
Siguro sa ngayon, dahil kumbaga fresh pa lang yung failed marriage ko eh. Ang nasa isip ko na, Tito Boy, career. Hindi ko muna iniisip yung love life. Ay na. De, pero yun nga, babalik ko lang din sa yung mga ideal relationship. Siguro sa akin, isa pa sa naisip ko na ideal relationship sa akin is, well, yung sa amin kasi, ang lagi kong bumabalik yung sa relationship ko sa misis ko eh. Yung dapat lang siguro bumalik sa relationship sa misis mo, di ba? Totoo. Hindi kasi, yung sa amin, fine, nag-aaway kami. Hindi nga kami masyadong sweet sa isa't isa eh. Pag nag-uusap nga kami, lahat ng mga kaibigan ko sinasabi sa akin, ba't ganun kayo mag-usap ng mismo para kayo magkatropa? Para sa akin kasi, di ba mas maganda nga yun? Yun nga, sa akin kasi may basis kami na magkaibigan kami. May foundation kami na magkaibigan kasi may foundation ng friendship. Yung may foundation kayo ng friendship. Hindi kayo nagkaroon ng foundation na gusto nyo kagad magtirahan. Okay. Parang medyo guilty pala ako doon. Anyway. Hindi kasi yung foundation ng friendship. Kasi sa akin, pag inisip mo kasi yan na pag tumanda na kayo, pag hindi ka na tinitigasan, hindi na nagbabasa yung misis mo. Sige. Ang matitira sa inyo, pare, yung conversation ninyo eh. Yung nakakapagtuwang kayo eh. Totoo yung natatawa yan. siya sa'yo. Yung pag nag-usap kayo, parang nagla-light up yung mukha niya pag may sinabi ka. Sa akin kasi madalas, pag may sinasabi ko, kahit, kunya nag-away kami ng misis ko. Ang gagawin lang ng misis ko, kailangan hindi siya titingin sa akin. Kasi pag nakikita niya ako, natatawa siya eh. Ganun? Kahit galit na galit siya. Pag nakita niya ako, natatawa siya. Parang last time, nag-away kami, sigawan, dadabog ako. Tapos, nagulong na siya sa kwarto. Biglang may dumating ako mga in-order ko sa yung Lazada dito. Maraming box. Nakita niya, nagbubukas ako. Biglang nakalimutan kong galit nga pala ako. Pumasok ako sa kwarto. Tingnan mo to! Dami kong binili, ginto-ginto. Sa alala ko. Tangin na galit nga pala ako. Tapos siya, natawa na rin siya. Sabi niya, bibili mo na naman, puro basura. Tapos, natawa. Tapos, bati na kami. Hindi na, parang, hindi ko na dinadaan sa mga, yung mga patwitams, pa-sweet-sweet. Susuyuin mo pa. Hindi na. Madalas, pag nagkatinginan lang kami, bigla ko lang kakausapin, okay na kami. Nagkakabati na kami. So, yun, siguro nga kasi meron kaming foundation of friendship din. Yun din yung buti na kwento mo yan. Parang habang kwento mo yun, nagre-reflect ako do sa previous relationship ko. Kung naging ganyan ba kami or ako sa ex ko, parang hindi ko din maalala eh. Usually pag nag-aaway kami, may silent treatment, tapos may explanation, pero never ko naalala na pag nagkatinginan kami kumbaga okay na lahat. Parang gano'n. Kasi nangyari dyan kunya nag-aaway kami dati lagi sa kotse. Kasi nakatira kami noon sa bahay ng magulang ko. So hindi kami makapag-away ng maingay. Away kami sa kotse. So, pagka tapos na, may silent treatment din naman. Pero yung miss ko nakatingin sa bintana. Kumbaga nakaganyan siya. So talagang weakness siya talaga yung pagmumukha mo. Kasi sasabihin ko lang, tumingin ka dito. Gagawin lang ako, tumingin ka dito. Ba't ayaw mong tumingin sa akin? Gagawin lang ako. Ba't ayaw mong tumingin sa akin? Tingnan mo ako. Pag kinakausap kita. Ayun na, matatawa. Pag tumingin na siya, matatawa na siya. Tapos sabihin ko, tara na, kain na tayo. Ganto. Yun na. Okay na kami. Kumbaga, hindi na kailangan ng mga suyo-suyo, bibili ng ganito. Pero hindi ko naman sinasabi na perfect ako or perfect yung relationship niyo. Marami din naman ako naging mga pagkakamali. Na kwento ko na sa'yo, pero hindi ko na yung broadcast dito. Kasi, doon na kayo sa 30-40 podcast. Hindi ko rin. Hindi mo ba yun? Okay. It's something na I'm not proud of, syempre. Pero yun, may mga naging problema rin naman kami. So, hindi
lahat ng bagay is parang smooth sailing. Kasi ang nagiging problema kasi ngayon, ang napapansin ko ngayon, nagkakaroon lagi ng comparison pagdating sa Oo. social media. Hmm. Na 'pag nakita mo, "Puta ang sweet nitong mga 'to. Oo, putang Sobrang ina. perfect couple nila. Kadiri yung ano. Oh my Actually God, so sweet." Yun kahit parang sa ano, kahit nung college, yung mga nauso yung mga couple shirts o kaya mga couple shoes. hmm, Pare ano, kadiri. Naalala ko nga din nung ano eh, nung um, nag-date kami nung ex ko. Never kaming nag-usap na ano, na same yung color or magkalapit yung color ng t-shirt namin. Kasi parang nababadoyan kami. Pero siyempre, preference namin yun ah. Na oo, kung preference. iba, yun yung trip nyo, di okay. Alam ko si Kian tsaka si Je ng Topak and Tantrums podcast, gano'n sila. Ayan nag-aray na nga. Ay, Eto na nagka-couple sabi shoes ni ba Sir, sila? nag-aray naman sa couple shoes. Eto babasahin ko lang yung mga nag-comment dito, Si Sunny, sabi ni Sunny, If you are with the right life partner, tama yang sinabi mo Tristan, na 'pag nagkatinginan kayo okey na lahat. Tatawanan na. Siguro nga, feeling ko naman oo, pero minsan nga umaabot sa point na tangina gusto ko ng maghiwalay na tayo, mga gano'n. May sinasabi akong gano'n na, "Hiwalay na kung ganyan, puro ka ganito, 'yan puro ka K-pop." Mga gaganon pagka minsan din kasi ako matalas yung ano ko, yung pananalita ko rin kasi. And alam ko kung saan siya masasaktan, eh. Oo. So, yun yung inaano ko, pinupuntiri ako pagka galit ako. Kung ano yung mga bagay na masasakit, yun yung ginagawa ko. Na parang ngayon nga mas after 10 years, more than 10 years na magsasama, ngayon ko pa lang siya nare-realize na ano, na mali yun, and na dapat iniiwasan ko siya. Na parang yun nga, sa lahat ng relationship, it's always a work in progress pa rin, kahit matanda na kayo. So, yun. So dapat yung relationship is may magbabago sa um both partners with Oh, both kung both lalaki. parties. Both parties pala. Dapat may Both magbago. Both parties. Parang ano ah. Hindi, oo, tingin ko oo. Well, dapat ano yun, hindi ka matatakot na magbigay ng feedback Hmm. sa asawa mo. Kahit na alam mong magagalit siya, kailangan i-feedback mo. Parang 'di ba may kinuwento, hindi ko alam kung dito ko kinuwento o sa 30-40, yung nagpa-parlor yung misis ko. Tapos nung Ah! paglabas niya sa parlor sabi ko, "Oh, Hmm. ba't mukha kang aso?" Oo nga. Yun naman nagalit siya nun. Pero naisip ko, sino ba magsasabi sa'yo niyan kung hindi ako? Kasi yung mga ibang tao sasabihin, okey lang, maganda naman." So, mangyayari babalik ka ulit dun, uulitin mo ulit yun, magpapa-parlor ka ulit, ta's mukha ka namang pusa paglabas mo. So, siyempre Gago. hindi hindi ano, kumbaga minsan may mga bagay na alam mong, harsh truth, kailangan mas maging honest ka pa rin sa misis mo or sa mister mo. Um, Yun, yung misis ko guilty sa ganyan. Pagka minsan alam niyang mukha na akong tanga, hindi niya sa'kin sasabihin kasi baka daw ma-hurt yung ego ko. Baka Eh daw pero ma-offend daw ako. Sa'kin, ba't ako ma-o-offend? Tangina mas o-offend ako, hindi mo sa'kin sinasabi mukha na pala akong tanga. eh feeling ko nga kung matastas yung ano, yung dila mo, dapat mati-take mo din yun ng ano, Oo, mati-take mo din yung mga harsh words ng ibang tao. ako kaya kong ma-take, Yung misis ko kasi mahina siya sa gano'n, So, Ah, nag-a-adjust ako na kailangan hindi ako masyadong, um actually 'pag nakikinig siya ng podcast umaangat daw yung puwet niya, sa lahat ng mga sinasabi ko, dahil So, sa kilig ba o dahil sa hindi, sa kinikilabutan? cringe. Ah, sa Sa cringe. cringe daw lahat ng sinasabi ko na nakagaguhan. Alam niya naman na ano, hindi ba mas masakit kapag galing sa misis? Ito tinatanong ni Kian. 'Pag yung feedback, ako sa'kin mas magandang siya na yung nagsabi sa'kin ng diretso, Mm, kaysa sa pabayaan ibang niya akong tao. lumabas ng bahay na paulit-ulit kong ginagawa. Mas maganda,
Siya na yung magsabi. Katulad niyan, sinabi sa akin ako, masyado daw ako masakit magsalita, Oo. masyado akong careless or Oo. carefree. So, ngayon medyo sinusubukan kong maging mas maging careful sa lahat ng mga binibitawan kong mga salita. Pero siguro mga final words na lang siguro. When it comes to personality, Tristan, ano yung mas prefer mo? Either personality or even yung upbringing. Ano yung magiging description mo dun sa magiging partner mo? Ano yung ideal upbringing niya? So, share ko rin sa akin para magka-idea ka. Sige. So, for example, ako, siyempre, going back dun sa failed marriage ko, ang isa sa mga natutunan ko is dapat yung magiging partner ko ay meron kaming similar na upbringing. Kasi, yun yung yun yung naging, doon nagkaroon ng conflict doon sa aming sa aking relasyon Magkaiba kami ng upbringing. So, yung mga values na embedded na sa amin for how many years, nung na kami, nung nasubukan na kami sa aming marriage life, ayun, doon na nag-fail. So, sa side ko, ideally, dapat similar upbringing. Ako sa akin wala akong basta sa akin basta tanggap lang kung ako, na kayang mag-compensate kung sino ako. And ako din mismo, ako kasi madali akong kausap Nagko-compensate ako whatever yung niya kung whatever yung ugali niya. So, Basta alam ko lang willing to na adjust ka naman pala. willing to adjust ako and basta gusto ko lang yung tanggap lang kung sino ako. Kasi hindi naman ako ma-best foot forward na tao kasi. Mm. Straightforward lang ako na Oo. ito ako, what you see is what you get. So, wala akong ibang character pagka kaharap kita or Mm. kaharap ko yung misis ko. Kung paano kita kinakausap, kung paano ako dito sa podcast, yun din naman ako kung paano ko kausapin yung mga tao sa labas So, kung tanggap niya yon, willing ako mag-compensate kahit ano pa yung upbringing niya. Kasi ang magiging importante lang kasi na para sa akin 'pag pumasok ako sa isang relationship or ngayon laging ang pinakaimportanteng opinyon sa buhay ko is yung opinyon ng misis ko, Aww. 'yun. Hindi naman dahil takot ako sa misis ko, pero importante lang yung opinyon niya. Not Oo. necessarily makikinig ako sa opinyon niya or papakinggan ko, pero 'yun, importante sa'kin 'yun and 'yun. Mm. Ayun. Dahil diyan, meron ka bang gusto mong i-promote, Tristan? Siyempre, ang lagi ko pa rin ipo-promote, DNA Dermatology. Yan ang kung gusto mong kuminis, punta ka lang diyan sa DNA Dermatology. Yung link dun sa Instagram page nila lalagay namin dito yan sa Oo, sa podcast notes, tsaka saktong-sakto kung pupunta kayo sa Tagaytay or Batangas, magsi-swimming kayo, madadaanan niyo yung DNA na Derma House, Derma Clinic. Tsaka yung mga der dyan, yung mga staff dyan, may dermatology certified. Tapos balita oo. ko, si Doc Mo sponsoran yung misis niya na maging cosmetic surgeon. Talaga? Oo, Putya, puwede na pala gayang ako kalupit magtinda ng si Doc ilong, Mo. Tsaka puwede na ako magpapanga talaga, totoo pala talaga yun, puwedeng Mm. papangahan daw ako ni ni Doc Mo. Magkakaroon nga sila installment na papanga Una sa kaliwa, Talaga may tapos install. una sa kaliwa, tapos next year sa kanan naman. Ay, tsaka pala, Ingo, kasi Mm. babasahin ko pa din kasi 'di ba normally nagbabasa tayo ng mga comments sa episode. Oo. Yung sa last episode natin, yung tungkol sa LGBTQ, Oo. May nagbasa community doon. natin masyado kayong mga duwag. Ba't wala kayong kinoment dito, mga duwag kayo. Ang pinakamatapang lang na nag-comment dito, si Isa lang. Sunyiga Fam. Isa lang. Eto kita mo, sinabi ni Sunyiga Fam, "Proud to see our community na open and accepting sa members of the LGBTQIA+.
community. I agree that hindi tama na isaksak sa iba ang pinaglalaban nila. Hats off to you, my friend, Suniga Fam. Nag-comment ka. Sa mga ibang hindi nag-comment, tayo na mag-comment na mga para magka-interaction yung namin, yung Spotify. Lalabas yan sa tawag Spotify Warp this year. Ay, oo. Tsaka, hindi yata natin nabasa yung sa mga nakaraan na episode, babasahin ko na din yung sa Breaking a Bad Cycle episode. Hindi yata natin nabasa to eh. Nabasa yan, na-insert ko yan sa dulo ng recording ng LGBT. Ay, insert mo, hindi ko kasi pinakinggan eh. Nagawa ko yung iniisip mo, Tristan. Yun pala eh, di nandito na. Okay, binasa mo na pala eh, so okay na to. Hindi ko nababasahin dito. Pero salamat sa mga nag-comment. Tsaka salamat sa mga nakikinig. I-share nyo naman tong podcast na to. Kasi maiksi lang naman siya pakinggan. 30 minutes lang to eh. So, yun. Ikaw, Ingo. Tsaka follow nyo kami. Tatayhood Podcast sa TikTok, sa Instagram, and sa Facebook. Tsaka follow nyo din yung kanilang podcast namin, Machong Chismisan, sa lahat ng social media platform at 30_40 sa lahat podcast. Sa lahat ng social media platform. Ayan. Yun. So, paano? Salamat, mga papa. Salamat, mga papa.